Good evening, Coach Donald Tenorio. Magandang Martes ng gabi sa iyo. Good evening, Coach Romel. And magandang gabi po sa lahat ng nanonood. At kung may radyo, kung nasa radyo tayo, sa lahat po na nakikinig. Magandang gabi po. Hindi, meron ding, tama ka, merong mga nakikinig habang nasa gitna ng traffic eh. Tanaw na Ah, tanaw ko po ang napakalagkit na traffic dito sa EDSA, Guadalupe, no, mula dito sa aking bintana. At muntik na po ako kinikwento nga kay paring Donald, muntik na akong di umabot. No? Galing po ako sa Buffalo Wings and Things sa bagong bukas dyan sa MAAX or Mall of Asia Annex building dyan sa Mall of Asia Complex. So yeah. maraming salamat po sa ating mga key opinion leaders. Yan, ang mga nagsidalo kanina, ang ating pong host kanina sa event, si Mr. Paulo Del Rosario, na anak ng kaibigan mong si Richard Del Rosario, si Coach, no? Coach Richard Atak Del ni Rosario. Coach Richard. No? Kaya alam nating may edad na tayo. Congratulations, Coach, and to your team. No? At maraming salamat po sa mga susuporta sa Buffalo Swings and things. No? Oo, yan pong bagong kumpanya natin na kung tawagin ay G2G. No? G2G. G2G All Spice Eatery Group na abangan nyo po, magbubukas na rin tayo nung Rangoon Ruby. No? Diyan Mukhang po ay masarap yan. sa Festival Mall, October 8 at saka yung kung tawagin ay Dickie's Barbecue Pit mula sa Dallas, Texas. Bubuksan na po natin sa Pilipinas ang kauna-unang tindahan. Diyan naman sa Parcal, sa may Asiana City. Hindi mo Mhm. nararating yan, Hal. So yan yung mga pupapasyalan natin. Hindi Pag ko na. dumating ka rito, ipapasyal kita. Napakarami ko na palang dapat puntahan dyan, no? Pagdating ko dyan sa Maynila, no? Oo, at At saka hindi lang sa bukod Maynila, dun sa ipapanood kita ng laro ng UP. Yun ang pinakamaganda ron. yun, So sa congratulations sa aming alma mater sa University of the Philippines. Sabi nga nila, napakahirap na raw pong lagpasan yung opening na ginawa nung Sabado. But I'm sure the other universities are up for the challenge. And napakaganda nung ginawa, bro. Yung kikilabutan ka, yung pinagsama-sama sa isang choir, yung mga choral, no? Choral group members ng iba't ibang eskwelahan. Tapos kinanta maganda nila yan, yung no? UAAP hymn, no? How I wish na merong ano rito yung regular channel na live stream Live stream, oh, live stream. Naghahanap ako ng ano minsan, kaya lang Sa sa ibang YouTube link mo ako na napupunta mapapanood yun, sa YouTube na, no? ika nga yung mga siguro mga replay na, Highlights. no? Mga Oh. highlights. At syempre pa, no? Eraserheads, no? Eraserheads ang tumugtog ng opening ng UAP. Nako. At nagwagi po ang UP Fighting Maroons laban sa Ateneo Blue Eagles nung same day, no? Mhm. At nanalo rin naman ng Animo Lasal, no? The next day. Laban sa NU Bulldogs. So, pag Yeah. UAP season, na-excite ako kasi nakikita mo talaga yung komunidad. Di ba? Ah, Yung mini reunion kada game day, di ba? ilang So, laro pa ba bago magkita yung dalawang yan? matagal pa. So, Mm. siguro mga ihuhuli yan. Usually, ang championship na naglaban ng championship, huling playing day yan ng ano eh, Oh, ah, eliminations. At usually, ginagawa yan sa Araneta Coliseum. So, abangan natin. mhm. So, bago tayo Sige. tuloy ang maging sports show, maraming salamat sa aking kaibigan na talagang maaasahan, si paring Donald, Coach Donald Tenorio, for being here today, no? Talagang busy lang si Chris. Alam mo, si Chris, bukod sa malaki na yung tiyan sa kabuntisan, manganganak na, no, halos, no? Ay, ano, busy rin, no? Kasi siya pa yung punong abala rin talaga kanina rin sa ating media day. Nag-media day tayo kanina. So, congratulations sa team G2G, no? Buffalo Wings and Things in this instance. Sa mga sumuporta, yung mga new store opening team, contractors, suppliers, landlord, no? Yung SM, napaka-supportive. Cheers! Sabi nga, diba? At saka Mhm. from the designer, si Architect Turla na naging guest din natin dito, no? Contractors, SPCI, project management team consultancy, no, na tumutulong sa amin mag-manage ng project. At syempre pa yung mga suppliers kaya ng FSS, no, Coca-Cola, diba? Andiyan naman parati. Si Joy, yung mga WeBlend, no. Nakakatuwa Mhm. kasi pag opening talagang ano yan eh. Hindi yan effort ng iisang grupo ng I tao was lang. about to say that. Hindi Di lang ba? isang Di ba? tao yung maraming Marami. elemento yan eh. Mm. Maraming elemento. Diyan mo huhugutin yung ano yung relationship na na-build mo over. Precisely. Hindi pwedeng hindi yan ano, hindi yan parang instant mommy na pwede mong banlian, no? Mhm. At kagad kagyat na pwede mong kainin. So, Yeah.
sa mga nagsaing para po magbuksan, no? Parang sinaing lang eh. No? Maraming maraming salamat. I mean, I'm happy for the team and of course, I'm happy for the customers who will now have easy access. Yung mga kapitbahay namin sa IKEA, tumulong din sila, no? Yung mga SM, sa office ng SM, mga taga-hotel, no? Syempre pag may game, diba? So please visit us, no? Sa MAAX. Talagang ano yan eh, i-design para sa mga manonood ng UAAP. Wow. Again, congratulations, congratulations and best of luck sa inyong Salamat. At syempre team. pa po, all from God, all for God. Parati naman natin sinasabi yan. So Amen to that. last week, brother, last week, i-recap natin ng konti, although wala tayong top 3 takeaways. Being there in the episode, I'd like to siguro sum up yung mga natutunan ko, yung mga nasa aking mahiwagang notebook from our last episode. And I'm sure ang dami ring nanood, no? Ang dami nag-aabang talaga pag si Coach Donald naririto, babatiin muna natin, no? Siyempre pa si Chris Guillermo, no? Hindi na nag-host, nanonood pa rin, no? At si Pagpahingay paring muna Norman, yan. ayan. Paring Norman Zamora, nandirito. Siyempre, pag Good narito ka na, evening. na si paring Norman. Para tayong, ano, no? Para tayong parating magkakasama talaga. Talaga Joshua, pag-gising yeah. ng isa, talagang gising lahat eh. Sa ating Yes, tatlo, no? tama yun. Minsan, kailangan mong paluin ng unan para magising. So, susunod yun talaga. Josh, Okay. Joshua, Evangelista de la Cruz, magandang gabi sa iyo. Si RC Cristobal, narito rin, parang Donald. Si Erwin Opo. Gallego, na eto, alam mo, taga ano to eh, taga bandang Calamba, Laguna. Maraming sa Hotel Marciano. Magandang gabi sa inyo. No, at siyempre pa si Teacher Yam, hindi nawawala yan, no? Kahit busy-busy sa Teacher, pag-aaruga yeah. ng kanyang engineer JD Casino at ang kanyang mga chikiting na si Gianna at si Jaren Casino. Si Yan. Victor Mempin mula sa UK. Magandang gabi sa'yo, brother. No, Evening. di ko alam, magandang umaga yata sa kanila. No? Si Simon Tess na talaga namang bukod sa participation ay talagang nagko-comment talaga to parate. Best in comment to. No? Maraming salamat. Salamat po sa pag-congratulate. Si Boris Pido na isang OFW. No? Si Kenneth, andirito na sila. So yung mga early birds talaga, maaasahan mo, may pattern talaga yung ano, mga tao bro. Eh, no? Si Ariel Bulay, nandirito na rin po. At si John Regondola na isa ring regular nating classmate. Si Jocelyn Joyce. No? And si Jocelyn Joyce. Hindi ko alam kung biniligtad pa niya apelido niya kaya hindi ko nababasa. Magandang gabi sa iyo. Gerard Flores, si Coach Gerard, magandang gabi po. Parent po today, ayan, sabi niya. Hindi Si siya Candy yata student. nandun din. Nabanggit po si Si Candy. Candy Manalo, syempre. Si Yan. Aaron David, magandang gabi. So going back to yung topic, napakaganda. Balikan niyo po, episode 184, pagka himay-himayin niyo. Sapagkat napakarami pong detailing binigay si Coach Chris, no? Siya yung coach natin for last week. No? Alam mo dito po, nagpapalit-palit ng kami ng role, depende po sa subject matter, no? Kung sino yung pinaka-appropriate na mag-discuss. So, ang dami kong napulot, Donald, no? Kahit napakarami na nating natutunan kay Norman Zamora bilang LSM or grassroots marketing expert. No, marami pa rin akong naisulat kagabi. Ay, no, isang gabi pala, nung Martes ng gabi, no? Particularly, nagustuhan ko ron yung, yung tema ng pag-emphasize, no? That it all starts with yung diligence to accomplish, no? Yung market study. No? Anong tingin mo ron, bro? Di ba? Yung disiplina na, hindi, alam ko na yan, kesa versus yung talagang aaralin mo pa rin talaga yung market ng iyong trading area. Parang nabanggit mo nga kanina, sabi mo nga, kahit matagal na tayo sa industriya, no? Marami na tayong napagdaanan, marami na tayong ginawa, marami na tayong natutunan na minsan isipin mo you already have enough, no, sa iyong arsenal. Pero magandang punto 'yun, no? Sabi nga, lagi naman sinasabi natin na yung learning never stops, no. Meron ka mapupulot na mapupulot, especially ngayon, very, 'di ba, lahat very engaging, lahat na iba yung panahon ngayon eh. So sa edad nating ito, no, na 35, no, talaga Ako, dapat 36 na ako eh. oh, kuya. Okay. So dapat talagang magandang ano 'yan, magandang ika nga magandang ano matawag doon trait, no. Hmm. Napakagandang ehemplo na yung diligence mo talagang hindi mo ina-underestimate yung mga bagong learning. Hindi lang bago kahit yung maliliit na detalye na mapupulot mo along the way, no. Totoo yun, bro, kasi nung panahon Especially natin, regarding your marketing plan mo. Yes. yeah, tayo kasi lumaki tayo sa panahong you have to really exert a lot of effort to
Yan, yung mga market research, trading area analysis. I think it should be a hybrid of our old ways. Yung talagang Mhm. on the ground, di ba? And ngayon, napaka-accessible po ng impormasyon. So, wala pong excuse para hindi tayo maging diligent sa pagre-research. So, pangalawang puntong natutunan ko last time, bro, is babalik ka pa rin talaga sa fundamentals of building relationships. You don't do Mhm. marketing. You start with relationship building. Kasi pag nagsimula ka agad sa hard sell, magkakaroon ng ano no, transactional vibe, 'di ba? Yeah. Transaction, 'di ba? Parang isa ka lang sa napakaraming humihingi ng transaction sa kanila. But if Mhm. you begin with the intent of building a positive relationship within the community, then it becomes longer term sustainable, 'di ba? Mas sustainable siya in the longer term rather, no? Yeah. So akong pananaw ko ron, di ba, yan yung natutunan din natin sa dati natin pinagtrabahuhan, di ba? Yung community relations. What do you think? Mhm. Yeah, that's true. Kanina natanong mo sa akin, kumusta na ba dito yung panahon, no? So, spring na. And we just came from a winter, no, na season. And ang winter, considerably, no, yeah, slowest period yan eh. Leanest period. Very less yung activity, especially sa sitwasyon ng cafe namin, yung location namin, we are by the beach, no? So, wala masyadong naliligo, malamig eh. And most of the times, yung mga ganyan kapag winter dito, people tend to go out of the country. They go to Bali, they go to umiiwas sila sa lamig, no? So medyo nadideplete, nababawasan yung ano mo, yung potential market mo. Pero dahil not for anything, hindi naman not to brag about it, but ang gusto ko lang sabihin is we always nasosurvive namin yung winter, no, o yung lean period dahil nandun yung aming mga regulars. Pinag-uusapan nga namin ni Chef Jan isang araw na tipong talagang yung relationship na na-build natin sa mga regulars kasi sila yung pupunta sa iyo eh. Doesn't matter kung ano season niya, umuulan, mababagyo, magpapakita at magpapakita yan no? Meron ka ng, yun nga, sa cafe namin sa Toroje Beach Eatery, meron kang Monday group, no? Meron kang Tuesday group, meron kang parang That's Entertainment ni Kuya Mm. James, may Heroes. Meron Iniisip ko tuloy talagang, kung sino yung mga membro ng mga Tuesday group, Wednesday group. pero yun nga sila yung bubuhay sa iyo kasi nga, because of the relationship that you have built. I think ang isang na-share ko na to dati. Before, ang gusto namin mag-close kami ng Monday, no? Para rest day ba? Pero dahil every Monday dun sa community hall na kadikit namin, merong line dancing ang mga titas, no? Siguro mga 30 of them na iba-ibang sessions naman yun, no? Simula sa umaga. Sila nagsabi sa amin na pwede ba mag-open kayo? Kasi promise, magbibili kami ng kape, no? Coffee kami, before Mm. the dance or after nung kanilang session. And so sabi namin ni Jen, sige, sinabi namin ni Chef Jesse, mag-open tayo ng kahit half day lang, just to accommodate them. And lo and behold, no, naging regular sila. Hindi lang sila pumupunta every Monday, no? Mga special days, yung mga weekends, dinadala nila yung family nila. So, again, it's all about yung relationship na na-create mo no? And sabi mo kanina, di ba, yung being genuine to that yung treatment sa kanila na talagang very natural lang. You are there, you are, sabi nga yung term nga ni Coach Norman noong nakaraan 'di ba? Hindi mo sila tinatawag na customer kundi mga guests sila sa bahay mo. Mm. It gives Very good. even sa'yo, mas nagiging fulfilling siya, di ba? It Yeah. makes work more meaningful and more Mm. significant, di Mm. ba? Yeah. And purposeful. So, napakaganda pong tip yun mula sa aming mga matatagal na sa industriya, no? Do not go straight to marketing. Start with building positive relationships. And lastly, ang natutunan ko ron last week, no, yung grassroots marketing, yung ano, no, yung makabagong pamamaraan ng paggawa ng grassroots marketing. Sinasabi natin with the advent of technology and everything that is available, merong mga nagsushortcut no? Pero sabi ni Chris nga, no, it's very important to realize, at least that's what I wrote in my notebook from what I picked up, no, na ano no yung humanity of yung kaugnay nung number 2 no you remember you're talking to human beings, di ba, that yung genuine sincere intention, no, it's not something that you're doing just because you want the sales. It's about creating impact to the community, no? Yeah. Yung meron ka ring malinis na intensyon talaga na yung negosyo mo magkakaroon ng positive impact. Parang commitments yan to the community, di ba? Na, Yeah. tama yung sinabi mo kanina, no? It's not just one way na, hindi, kaya namin magbukas, no? Hindi convenient sa amin, mababa benta, but it's going beyond Yeah. what your rules and standards and systems are just to accommodate yung bagay na, ano, no? Na makapagpapasaya sa ating customers. And that, I think,
is the purest form of ano no? Purest form of how to begin in terms of yung when you talk about grassroots marketing. It's knowing and lo and behold, sabi mo nga lo and behold, 'di ba? Makikita mo yung ano yung babalik sa iyo kasi yung kaalaman mo dun sa trading area, lumalalim. Kasi Yes. nagiging mas intimate yung bond, no? Mm. And then Mm. it differentiates you from the competition. Kung ang ibang negosyo, tingin nila negosyo lang, no? Or business, or commerce, no? Komersyo, ika nga nasa sa Espanyol, no? Sa Tagalog. Ang tingin nila sa'yo is somebody that they know, no? Parang kayo, dyan sa Turaji, di ba? It's more of a people we know. We know them personally. So, it's Yeah. yung preference. Yung Mm. preference, mas nagiging madali for them. Top of mind, di ba? Top of heart, top of soul, di ba? Yes, What do yes. you think? Yeah. Yes, yeah, parang ano to naranasan dati to sa dati ng trabaho. Alam mo yung mga dating mga dating buntis na nagsimulan po naging regular customer. After 2 years, yung mga anak nila, obviously, toddlers na, dinadala pa rin nila doon. And itong mga batang to, tuwing meron kaming isa rito, his name is Joey, no? So, Italian grandfather, Italian yung background nila, no? Tapos every time pupunta sila, every time maglalakad lang sila kasi pinapasyal sa may playground na malapit. Ang sasabihin lang doon sa parents niya or grandparents niya, Jenny, Donald, Jenny, isa yun sa mga first few words or names na nabanggit ng bata. Galing, ano? Hmm. So hanggang ngayon, bakit na yung Joey, madaldal na, no? So every now and then, pupunta lang siya, dadaan lang siya, order lang siya ng baby chino, no? Yung ano lang naman yan, di ba? Milk froth lang naman yun, no? Pero naging part na ng ano nila naging part na ng everyday or at least weekly na routine nila, no? Tuwing pupunta sila ng playground or pupunta ng beach, dadaan sila ng cafe. Meron din kaming isa ang pangalan niya Roger, no? And he lives kasi behind us merong aged care facilities, no? So they're allowed to obviously go out, but ito si Roger naka-motorized na scooter, no? Ah, so ikot lang siya. So every morning ano lang yan, nauna pa nga sa amin no? Nandun lang siya nakaabang, magko-coffee. Tapos minsan dahil neighbor niya yung lolo ni Joey, no, dadaan. Minsan din namin makikita what's his name, si Roger. So tanong namin, kumusta si Roger? Kasi not for anything. So pag-aalala ka rin. Then babalik yan si Roger, tapos sabi, oh, kinumusta niyo raw kay Joe, yung sa lolo ni Joey. So I'm fine. Tapos magkukwento siya tungkol sa obviously, mga nagpunta sa doktor. Marami. So, tapos may makukuha ka ng mga balita, what's happening dun hindi naman chismis, no? Pero what's happening with the community, ano yung mga activities, even sometimes, syempre, papasok yung mga konting politics sa issue, pero again, it's basically, they don't go there just to eat and drink, no? They go there to be part of the community talaga. So, ang sarap ng Yeah. pakaramdam, ang sarap ng pakiramdam. Refreshing yan, bro, lalo sa mundo ngayon na napakaraming negatibong mga komentaryo, di ba? Isipin mo yung word na bashing naging ano na no? No, parang yung dati dashing ngayon bashing, Mm. bashers, Bashing, no? So, bashing through naging the part na snow. ng ano, so maganda yung ganun. So, I hope nag-enjoy po kayo dun sa 184. Ang ngayon po ay episode 185. 15 episodes na lang po ay magto 200 na tayo. Yun. So, try nating ano yan, try nating matapos na ngayong taong yung 200 episode. Tingnan natin, no? So, minsan po, naghihingi kami ng dispensa pag talagang wala sa amin. Marami pong volunteer coaches pero minsan talagang walang pwede. So, o kaya isa lang. So, we'll do our best na talagang maging regular pa rin tayo every Tuesday. So, speaking of which, ngayong gabi po, napakaganda ng ating topic. It's about yung isa sa mga pinaka-common na question na naririnig namin sa aming nababasa namin rather sa aming messenger no ng coach resto coach no. Maraming mga nagpapadala ng katanungan. Isa sa pinaka ano to bro, frequently asked questions. Yep. Yung tinatawag na ready na po ba akong mag-expand? Pwede po Mhm. bang kumonsulta at magtanong kung tingin niyo po ba pwede na po akong mag-expand? Yan. So ngayong gabi, pag-usapan natin yung sustainability, no? Profitability, no? At scalability. Scalability. Oo. Ayan. So, sa abot ng aking abilities, ay tatry kong sagutin ang mga katanungang ibinato kay Coach Donald.
ng ating mga kaibigan sila Chris Guillermo at Bianca Lagdameo upang itanong niya sa akin. Ngunit Ah, bago yan, at alam pong napakahaba ng ating mga magiging kasagutan at tanungan dyan, si Paulo Enriquez ay narito na rin. Si Leia Besana ay narito. Si Kendilyn Manalo, mantakay mo nanonood pa habang nagjo-duty ron. Ano? At si ah. Eugene Jacobe, si Chef Oh, Eugene Jacobe na binigyan ng yun. saludo kanina. Itinawag pa sa stage upang i-recognize. No? Maganda ng menu niya, bro, pagka, you should experience it sa BWNT Max. Sa Yeah. lahat po ng congratulates, maraming maraming salamat po. No, team effort po yan. Analisa Lavarete, Repat Takado, Takodo. Napakahaba ng apelido, pasensya na po na mispronounce ko. Repat Takodo. Magandang gabi sa iyo. Jennifer Hernandez. Si Roniel Salangsang, aking kababata mula sa Valenzuela City. Dati hindi pa city yan eh. No? Nandun na kami. So, si Neide Almeida. Magandang gabi po. Si Annabel Johnson na talagang nagko-contribute din yan, pati yung mga suggestions sa ating mga topics. Si Mary Joy Batulan, magandang gabi po. Si Ryan Lunca, yan, kasama namin sa Buffaloes nung araw yan. Si Nelson Sunyo, magandang gabi. Si Nelson, magandang gabi sa iyo, Brother Nelson. I hope you're doing well, no, sa iyong bagong trabaho. Sido Costa, magandang gabi. Victor Tan, Arnold Abutal, kasama ko to bro sa Shakey's Pizza. Ayan. Pag andyan si Arnold, maya-maya andyan na si Elmer. No? At saka si Jerry. Yan ang mga taga-Shakey's na kaibigan natin. Roberto Ah. Agravante, si Ivy. Siyempre ang ating regular classmate, Ivy Par Alcantara. Nanonood. Si Lance Luis Spearheader Caviteño. Magandang gabi sa iyo, brother. Thank you. Jesse Harper, si Angelo. No? Magandang gabi po. At si Maria Daisy Martinez Lawis. Magandang gabi po. Lisa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang dami nanonood. Napakaganda kasi ng ating topic ngayong gabi. So, Madeline Elay, magandang gabi siya. Si Boycie Sabino. At si R.R. Gallego, nasariwa pa. Kararating lamang po ang may balikbayan box pa mula sa New Zealand. Andito na po siyang muli sa Pilipinas upang mag-DJ sa mga sikat na club dito sa Pilipinas. Abangan niyo po yan si DJ R.R. Sige, DJLR. Brad, simulan na natin. Okay. At Number one question po. pang Miss Universe at pang Grand Finals yung mga Okay. katanungan. What are the basic requirements that signal your business is ready to expand? Ano ba yung mga sinyales na willing na Sinyales. indicators? Bukod sa pagliwanag ng ulo ng iyong asawa na parang may halo no? At paglitaw ng anghel. Seriously. Seriously, napaka-igi po sigurong sagutin natin ng maingat, no, yung katanungan na yan. Kasi marami na rin pong nagtagumpay at marami rin pong nadarapa, no, dun sa ika nga na nahilaw, no, nag-expand agad, no. So ang ganda ng tanong, what are the signs na pwede ka nang mag-expand? Well, gaya ng ating pamagat, nandoon po yung kasagutan, no. Unang-una, you don't expand something that is not profitable. 'Di ba? It doesn't make sense na pag hindi pa profitable yung business mo, yung business model mo. So again, no, yung mga classmates natin na nagsimula noong 2020 nandito na, alam na nila yung sagot diyan. No, meron ka bang signature dish? Meron ka bang signature experience? Meron ka bang profitable at scalable at sustainable na business model? Ngayon Mm. dudugtungan ko, brother, para masabi mo na talagang ready ka na. Isa sa mga nire-remind ko, meron na bang ano, no? Balikan din natin yung tatlong parati natin binabanggit dito. I-check mo yung people, yung preparedness mo in terms of people, and then yung preparedness ng brand, no? Kung meron na bang brand equity, no? Mame-measure na ngayon, brand. Ang sarap ng mundo ngayon, ano, na lahat. Pwede mo i-measure social media presence in terms of reach, no? In terms of engagement, mayroong mga metrics na, no? And then, yung brand equity, and then yung pangatlo, no? People, brand, business. Babalik ka ron yung business model mo. And within that business model, bro, yung katanungan, may sistema, may standard. Yun. Na may sistema at may standards ka na ba na pagka in-implement mo, no, may execute consistently yung mga standards, yung particularly in terms of quality, hospitality, service, and all the elements that, constitute your brand, di ba? Kasi mahirap yung Mm. mag-expand ka, tapos ang magiging lalabnaw, no? Ika nga, hindi bis na lumagkit o maging mas maganda yung Mas brand mo, matibay. lumakas, no, lumabnaw,
dahil doon sa second branch, hindi naging magandang execution. Sa second branch, hindi katulad ng lasa ng first branch. No? But Tama. the reality, the simplest form of answering that question, and I'm sure, tayo sa success ng Toraji, naiisip nyo rin to, di ba? Yung people Totoo. talaga di ba? Ah, Yung readiness ng team mo, you have the yes. right people, the right head, the right number of leaders to help you ensure that the standards of your brand, sorry, will not be compromised. What do you think, bro? Yeah, I agree with that. Nabanggit mo yung Toraji, no? So, right now, operations namin is basically from breakfast until late lunch, no? So, we open at 7:30, close kami ng 2:30. And minsan, hindi nga, expansion, actually, it's not expansion of opening another store ang pinag-iisipan ko ngayon, eh. It's basically expanding or extending yung hours ko, no? Yes, tama. Mag-offer ba ako ng dinner? So, um, yun ang una kong iniisip eh, no? No, sabi ko nga, is there a demand? Is there a constant demand? And booming ba talaga yung first two, let's call it two segments, no? Yung breakfast and lunch to the point na may spillover siya or may pasobra siya at may mga tao nagsasabi na no, unfortunately we cannot visit you during lunchtime, dinner pupunta kami. So, yun ang isang mini-measure ko ngayon eh na gusto kong tingnan. Pero babalik nga ako doon sa sinasabi mo na ano eh, is it profitable, no? And again, dyan papasok ngayon yung, the business plan, no? Na tipong, ano ba yung i-offer ko? Ano yung cost ng i-offer ko? Ano yung, para kang mabilis na tumitingin doon sa financial statement mo or sa P&L na natawag natin, magkano ba ang magiging labor ko? And at the same time, ano ba yung, again, sabi mo nga kanina, yung experience na dinideliver namin, na in a way kahit sa tulong ng team na-deliver namin ng breakfast, ng lunch, kaya ba naming i-deliver ang same experience ng dinner, no? Sa customers. So, yun yung mga katanungan hanggang ngayon pinag-aaralan ko pa na iniingatan ko na gusto ko na before I really ika nga dwell into and decide into opening for dinner, masagot ko. And sabi mo nga, yun yung mga kailangan ko na indicators, no? Kailangan kong pumunta sa numero, sa numbers. Kailangan kong, sabi mo nga, I have to streamline also my operations as much as possible, no? In terms of, when I say streamlining, it's not actually, basically, it's more on design and setup. Iba ang setup ko ng lunch, ng breakfast at lunch. Obviously, ibang setup ko ng dinner, no? Tama. So, medyo pag-aaralan mo mabuti yun eh. And ngayon, um, sa ating mga classmates ang kanilang sitwasyon is, will they open a second branch? Yes, I really agree with you. Napaka-importante kung sinong tao yung maiiwan mo dun sa first branch or original one, or kung hindi ka aalis doon sa una, sino magmamanage na magiging ika nga kapareho mo, no? Doon sa second one. Hindi, ano, it's So, not, I agree with you. I do agree with you. No? Yung profitability, yung streamlining ng operations, and the last but the most important is yung tao who will handle the oh, hindi, as operations. much as you'd like to think na, ano, no, you can split yourself into how many parts. No, even with technology, mahirap po. You don't operate a restaurant by remote, especially when you're just starting or opening the store. Alam naman natin yung detalye na kinakailangan. Otherwise, yun nga yung paborito kong term na ginagamit dyan, yung lalabnaw. No, imbis na maging maganda, mas strengthen yung brand equity, no? Nalulusaw eh kasi Nalusaw. ay hindi katulad ng Nadadilute, ika nga sa mga... Oo, hindi katulad sa original na branch, di ba? Nag-iba na sila kasi nag-expand na eh, no? Well, o yung isa sa mga ano rin, brother, yung obvious na hindi natin nabanggit, yung financial capability, di ba? Kasi sinasabi ko parati na hindi advisable talagang ipangutang ang pagre-restaurant, di ba? Kasi manipis ang margins eh, hindi yan ano, slow burn talaga. So it's you'd rather spend talaga money that was nakaalat talaga, hindi yung pangungutang mo pa. Mahirap Yes. magbayad ng interest sa bangko pagka nagre-restaurant ka, no? So, Mm. although sabi nila maraming cash flow, immediate. Yeah, totoo 'yon. Pero yung margins kasi ng restaurant until you reach a certain scale, no, hindi ganun kalaki yan. Mm. Yung 'di ba, mayroong tipping point ang restaurant eh, where yung after that tipping point in terms of revenue, exponential na yung growth ng EBITDA mo at saka ng profitability mo. Yes. Yun lang, no? Paalala, it's always people, brand, business. You have to Mhm. consider those three. So, PBB. Yep, Parang PBB. ba?
And So, P, parati ang una. Sino ang yes. magluluto? Sino ang magbubukas sa umaga? Sino ang magsasara sa gabi? Sino ang kukuha ng benta? Sino ang Mhm. mag-accounting? Di ba? Ah, Ano yun eh, mga tanong na dapat itinatanong, hindi yung kung kailan binuksan na. Saka, teka muna, sino nga pala ang, di ba? Hindi at hindi pwedeng mo, ganun, bro. at dapat natanong mo yun, hindi mo rin pwedeng sabihin na ikaw ang nagtatanong at sasabihin mo sa sarili mo, Hindi ako. pwede yan. Hindi Hindi pwede. ganyan kakayanin. May limitasyon po ang ating katawang lupa. And Yes. speaking of financials, no, yung finances, no, should you always accept an offer for expansion, no, if an investor shows interest? Ito naman yung kanina nabanggit mo na mahirap mangutang sa bangko, pero kung may investor na interesado to help you out. So, Alam mo, napakagandang katanungan yan, bro, kasi ano applicable yan sa ano. Yung mga pangaral ng matatanda, yung mga nauna sa atin, talagang ang husay eh. 'Di ba? Ang husay ng mga pangaral ng ano, yung gaya nung halimbawa, yung pag-aasaway, hindi parang kaning isusubo na pag mm, mainit at ikay napaso ay iyo yung iluluwa. Ganon din po ang oo. paalala. Sapagkat ng pagninegosyo po, maraming mga maririnig ka diyang kasabihan, naku, huwag kang makikipagnegosyo sa mga kamag-anak. Ano po yun, no? Medyo stereotyping. Ang importante pong parameter is, find the right partner. Ibig sabihin, ito, madalas kong nababanggit to. Pagka kumuha ka ng partner, yung ang dala lamang ay pera, ay ang hahanapin din po niyan ay pera. So, Tama. kailangan pag gumawa ka ng partnership, for more than just the reason of financial support or financial investment. No? Although may mga mas professional na mga organisasyon na hindi na yung mga startup na sanay sila sa ganyan no? Yung merong kaya nila mag-lay down ng groundwork or paperwork or legal. But but for most of us, ako even sabihin mo ng ganun na yung sitwasyon, ibang level yon. But ang rule of thumb ko parati is kailangan may dalang value aside from money eh. Halimbawa, ikaw magaling ka sa operations, kailangan mo ng magaling sa finance, then it Mhm. might make sense na pag gumawa ka ng somebody who's knowledgeable and an expert in finance or yung kung ano yung mga weak points mo, that will make more sense. Kasi yung pera po, ano naman eh, maraming merong pera at gusto mag-invest sa negosyo, pero sisingilin ka niyan eh. Lalo kung walang alam doon sa restaurant business. No, halimbawa, ikumpara natin, brother, napakagandang perspektibo nito na natutunan ko lang to experience din. Bawa, merong merong mga gustong mag-partner sa'yo tapos ang ibang negosyo nila is not as tedious and not as meticulous as sa restaurant. Hindi nila maaarok. Kasi yung iba, like for example, traders, no, yung mga may trading business lang o yung distributors, no, yung napakadali ng pera or meron silang real estate business. Kailangan ma-distinguish mo na ano yun. Ano ba yung value na dadalhin nitong tao na to dun sa negosyong papasukan natin? O bakit, and you have to set the, malinaw dapat yung mga linya at saka yung mga boundaries at more importantly yung mga terms, no? Sino Tama. ba majority? 'Di ba? Ano ba yung kalakaran? Yung bang mga mag-i-invest ay investors lang pero dapat members ng board, paano mo po proteksyonan? Sino magmamanage? Meron bang compensation yung party na magmamanage o ang expectation nila since 'di ba nangapital sila, ikaw lang magmamanage ng negosyo. These are the horror stories na didiretsuhin ko na, no? Na maririnig mo sa mga taong nakipag-partner sa mga tao na hindi nila nilinaw yung expectations. Now, Mhm. to answer the question directly, no? Ah, kaya nga ano no, pagdating nung katanungan, nung unang katanungan, mag-expand na ba ako? Is it all financial? No, it's not all financial, but more importantly, it's about exercising due diligence. No, kasi yung partnership sa negosyo, dapat yan mayroong kasulatan. At Yeah. yung kasulatan na yun, ano yan, double-edged yan, no? Double-edged. Papunta sa'yo, pabalik sa'yo, merong pros and cons yan. So, titimbangin mong maigi. Now, kung talagang hindi pa naman kailangan mag-expand, napakaganda nung tanong dito, bro, babasahin ko. Akmang-akma rito sa tinanong mo. Sabi ni Mhm. Cornelia Jeronimo, may mga naririnig daw siya na dapat po meron na another store. Kasi if ever na sa isang branch medyo humina sa ibang lugar, magkakaroon ka ng backup income. Well, kung mahaba PC mo, no, that can be a strategy for you. 'Di ba? Na you can afford to, have two locations, you can finance it, you can capitalize it. And again, yung paalala namin ni Coach Donald kanina, kung may tao ka. Kasi baka Yes. kaya hindi well, ang assumption kasi ron, mahina yung isang lugar, baka ang assumption yung location yung problema. Paano kung tao yung problema? Now, there's also that danger of replicating a mistake, di ba? Sabi ko Mhm. nga, you cannot, in several episodes, I mentioned it, no?
You cannot correct a business development mistake through marketing or operations. 'Di ba? Kasi pag mali yung location, mali talaga yung location. But Malamig. if it's a people problem, mas malaki yun kasi paulit-ulit mo lamang gagawin, 'di ba? What do you Mhm. think, paring Donald? May narinig ka pa sa mga matatanda kanina. Meron din naman ako narinig. Sabi nila, huwag ka muna uminom ng serbesa kung bata ka, no? Pero Ah. okay. Parang Baka naalala ko seryoso. yan. Okay. Um, Kabiling-bili na ni Lola yan, Rod. Yon, nabili ni Lola. Okay, ang sa akin diyan ano sabi mo nga again I totally agree with you, no? Na may mga investors na dapat talaga ika nga kapareho mo ng hilig at kapareho mo ng passion, no? Pwede siguro pwede silang galing sa ibang industry. Pero doon ako pupunta sa are they passionate about people, no? When I say people, pertaining particularly customers, no? Kasi may ibang industry naman na kahit hindi kahiwalay or kahit hindi 100 hindi kasabay ng food business, no, or hospitality. Eh priority pa rin nila is yung ika nga yung satisfaction ng customers, no. And I think isa yun sa napakagandang nabanggit mo kanina, dapat ika nga yung passion nyo for customer satisfaction, yung customer centric, no, ang pareho yung ini-aim is magandang simula yun, no. Magandang simula. And para sa again, babalik din ako sa sinabi mo kanina, parang pag-asawa, total nabanggit mo na yung pag-asawa, 'di ba? So dapat 'yan pareho kayo yung magiging partner mo is may tiyaga din in terms of yung kasi sabi mo nga yung ang running restaurant operations talagang tiyagaan 'yan no? There's gonna be ups and downs and a lot of bumps along the way, no? And dapat yung partner mo is willing na umalalay sa hindi lang basta nandoon sa dulot nag-aabang ng asa nakita, di ba? Hindi po pwedeng Dividendo. ganoon Oo, Dividendo. dapat Kulang na dapat lang, bigyan mo kasabay ng mo yan. dividendaso. Yes. Dapat yan ang magiging investor mo, magiging partner mo, no, may call it external partner mo is naiintindihan na hindi yan nakukuha sa isang mabilisan at paspasan, no? And because again, running an operations, running a restaurant involves a lot of things, no? A lot of things and a lot of people, no? Kanina nga binanggit mo sa simula ng show kung gaano karaming tao ang tumulong sa iyo para mabuksan ang isang tindahan, no, sa Mall Tama. of Asia, 'di ba? Tama. So ganun din ang kailangan maintindihan ng magiging potential investor mo na hindi yan dapat, no, hindi yan sabi mo nga again, wag gamitin ko yung mga sinabi mo kanina, hindi yan instant noodles, sinaing yan. No, Tama. kailangan diyan Sasaing mo yan. pinakukuluan, iniin at hihintayin mo yung tamang luto. No, I Yes. think Hindi I'll go to that matututong. analogy, no. And sabi mo nga, getting a partner, no, or an investor, dapat may pakita ka rin naman doon sa investor mo. Kasi kung ako yung investor, dapat mas magiging confident ako na mag-invest sa iyo at magtiwala sa iyo kung meron ka nung mga binanggit natin kanina. Can you show me the figures na profitable yung business mo? No? Can you show me na yung operations, meron ko tama, yung may team ka ba na aalalay sa atin? Kasi we're going on the second branch. Maybe, since I am an investor, mahaba PC ko, ini-aim ko na kagad yung third branch, no? Or third store, no? So may mga tao ba tayo na pwedeng i-develop, na-develop na or de-develop pa? At siyempre, operations-wise, again, may sistema ba tayong malalagay just to ensure na everything will be consistent in terms of quality of service, in terms of quality of food. So, ano yan may investor, sige, pwede, okay, pero again, at the same time, you have to check kung nasan ka, and you also have to check kung ano yung talagang passion at saka kung ano yung um, ika nga, ayun nga, yung passion at saka yung pinaka-priority ng magiging partner mo. Yeah, ano ba yung hanap? 'Di ba? Ano ba yung hanap? No, baka hindi kayo. So, ito po yung isusulat nyo sa notebook nyo, no? Sa amin pong naisagot ni Coach Donald doon sa katanungan na yun. Alignment of values, no? And Yes. management of expectations in terms of yung ini-expect na value that will be created nung negosyo, no? Baka siya ang ini-expect niyang dividends malaki. Baka hindi kayo magtugma. So it's alignment is a prerequisite. Hindi po tayo nag-a-align kung kailan nagkapirma na ng kontrata, nagkabigay na ng cheque. So paalala, no, si Simon Tess, nagtatanong siya, Coach, if the investment proposal arises
Paano po kami mag-qualify or say no to interested investors? Well, you have to write down your own parameters, no? In terms, not only in terms of the again, no, nabanggit ni Coach Ronald, in terms of the business, the money, or the hard stuff, but more importantly, yung mga soft, no? Yung mga soft at seemingly intangible gaya ng values. Kasi for example, kung walang commitment to excellence, hindi maintindihan yan. Yung bakit hindi ka nagka-cut ng corners, bakit hindi ka nagka-cut ng cost, bakit, di ba, yung iba, ang instinct kagad, knee-jerk, cost cutting, cost cutting. No, hindi Yes. kayo magkakasundo. Mm. Magkakatalo lang kayo, no? So, Yeah. ask the questions, the tough questions before you sign anything, no? Kung ano yan, mutually, nagkikilanlan kayo. Hindi ikaw nagpipitch. Ito, paalala ko sa inyo, itong wisdom na to from experience, no? If you see yourself, no, pitching too much or doing hard sell, do not proceed. Kasi ibig sabihin yung kausap mo, hindi niya talaga naintindihan yung intrinsic value ng brand mo, no? At saka nung business proposal mo. Pag masyado mong binebenta, masyado mong pinupush, hindi tama yung tao yung kausap mo. Sapagkat kung tamang tao yung kausap mo, sandali lang yan. Ilang minuto lang, magkakaintindihan kayo, no? Sabi niya, very timely po at mukhang God created this episode for me. Tama yun, no? Just listening, sabi ko nga, it's better to learn from other people's experiences than hindi lang sa sarili mo. So, let me know if you need to consult, Sai, if you need to call me, just feel free to let me know kung kailan, you have to be very careful kung sino pinapapasok mo sa brand mo, no? Sapagkat baby mo yan, no? You have to, and ang maganda naman dito, parang Donald, pag may mga interest sa brand mo, natututo ka rin mag-professionalize, mag-organize better, maggawa ka na ng mga deck, no? Naintindihan mo yung brand mo, ano pa yung kulang ng brand mo. May checklist tayong pwedeng gawin, Miss Sai. Okay? Sige, paring Donald. Tuloy natin Uh, ang ating huntahan. ang Yan. ating katanungan. Alright, ang Pwede ating bang pong bumati? question. Sorry bro, pwede bang Ay, bumati bati, bati. muna? Pwede Pwede po. tayo kasi dumami, no? Napakadami na, ayan, no? Ayan, good evening, Coach. Thank you sa shoutout. Ayan, congrats sa BWN Timoa mula kay Annabel. Si Eric Navarez, naririto na rin po. Si Evangelist Daryl Youngblood. Ang ganda ng pangalan, ha? Parang ano yun, parang wrestler, no? Si Ronak Esparas, magandang gabi po. Si Cornelia Heronimo, nagbigay ng insights kanina. Salamat po. Abigail Ilay, magandang gabi po. Si Herbert Salinel. Si Carlos Manalo, magandang gabi sa iyo. Ayan, si Ann Dalmasio Reyes. Gandang gabi po. Parang kilala natin yun, si Ann Dalmasio Reyes. Si, ano yung kilala mo? Si, Friday Kabigting, Aguliana. Magandang gabi sa iyo, Kap. Si Paulo Antonio Dijan. Magandang gabi po. Si Beatrice Pereira. Si Architect Michael De Guzman. At ang kanyang may bahay na si Miss Lourdes De Guzman. Si John Jacob Ding. Justiniani. Magandang gabi sa iyo. Cindy Dowd, magandang gabi po. Sabi ni Michael, ni Architect De Guzman, magandang gabi raw mga Lodi of restaurant business. Si Coach Donald Sanchez. Sanchez. Mabuhay kayo. God bless. Luningning Pahayag, magandang gabi po. Ayan. Si Jennifer Castil, si Sigmel, si paring Toto Sim. Ayan, nagbabarko rin yan eh. Si kumparing Arnold Regalado. Ano yung mga katawagan kumpare? Alam mo, 1970s lumaki. Si parang Buti ka, Arnold hindi ka pa Regalado. buti hindi ka pa nagkumpadre. Ay, nung araw, di ba, pangarap mo na sana pagdating, teenager ka pa lang, nagtatawagan na kayo ng pare kasi gusto niyo magkaroon ng kumpare, di ba? Ah, Arnold Regalado po mula sa Bulacan yan at klasika nung elementary under Mrs. Sening. Yan, Demate. Ayan. At si Eileen Adona Hildore, Boboy Soriao, naku, namimiss na kita. No, ay, ito po, isingit lang po natin, if you can all, kung lahat na po na nakakakilala kay Chairman Victor Paz ng University Hotel, siya po ay pumanaw nung Sabado, opening pa naman ng UAAP, no? Talagang naalala ko rin siya. Kaya naluha rin siguro ako na mabuting kaibigan at siyempre po, respetadong archaeologist, no? Indiana Jones ng Pilipinas yan, no? At sa kasaysayan history department ng University of the Philippines, yung buong pamilya po nila, malaking naging ambag yan sa academe at saka sa history, no? At archaeology sa Pilipinas. So, yan, nalulungkot po natin ng balitang yan, pero syempre po, rest in peace, no? Medyo naging malubha rin yung kanyang karamdaman. Chairman our Vic Paz, condolences po. no? Condolences sa pamilya. Ah, si Nico Agustin, nandirito na rin. Si Joey Sapanta, si Franz, Kyla Villamor, si Minasa.
Si Mary Rose Villa, Florida, magandang gabi po. Cindy Kabuhat. Ayan, yung mga kabuhat po. No? Si Cher. Nako, speaking of yung mga kabuhat, si Cher po ay medyo busy lang pero balang araw at makikita natin siya muli rito sa ating mga episodes. Ah, ayan. Watching here from Paete, Laguna pala bro, si Joey Sapanta. Ayan, sabi niya. In So, addition po, lugar sabi ni lugar ng Simon mga ano Tess, yan, lugar ng yeah, mga go ahead. Manlililok. wood, manlililok. Manlililok yan, mga taga Uh, Paite. Sabi ni Simon Tess bro, in addition to her question earlier, paano po ang flow dapat ng conversation for interested investors? Nako, yung flow po niyan ay ano, you ask more questions, no, instead of making a lot of statements. Maging diligent po tayo sa pagtatanong. At again, sabi ko nga kanina sa iset mo yung ano ba yung hinahanap mo. Ikaw muna. What are you looking for? And the answer to that should not be money, no? mhm. No, it should not be money. No? Kailangan may hinahanap ka rin iba gaya na nabanggit ko kanina. Si Peter Daniel ang aming pong Vice President for Business Development, Franchising at susunod pong magiging guest natin ay nanonood po, nakikinig yan. Siguro habang bumabiyahe pa uwi ng San Jose del Monte yan sa Tungko. No? Alam mo yung lumang katawagan sa San Jose del Monte, Bulacan, Tungko. Eh. Daryl James, magandang gabi. Yan. Yan, napakaraming nanonood. Maraming Marami. maraming salamat po sa inyo. JM Morales, magandang gabi sa iyo. Alam mo, nakakatuwa ito. Galing ng Maxis Group naman, si Ulysses Nang, si Captain Ulysses Nang, na ngayon ay manager na yan. Pinky Arias, no? At si Kevin Soliano. Sige pare, nakakatuwa. Nakakatuwa. Napakarami pong nanonood. Maraming salamat po sa inyo. All right. And next question, Coach. How do you know that your business is already sustainable? What practices should already be in place? Just to make sure Yan. that it's sustainable. Ano pa yung ating mga practices? Well, sustainability, ano yan eh, no? Hindi mo masusukat lang sa magandang balita, paring Donald. Hindi mo kailangang hintayin yung paglipas ng panahon para malaman mo kung sustainable, no? May mga bagay kang pwedeng checkin. Yung sinasabi natin kanina, it's just the simplest form of checklist, no? Is your yung meron ka bang signature dish na yung mga recipes hindi madaling kopyahin? Kasi kung madali kang kopyahin, ako, sa dami po ng nagko-compete ngayon sa, nakita mo yung nauuso dito sa Pilipinas, yung white chicken, di ba? Ang dami na agad nagsulputang mga chicken biryani. Wala pang Okay. ilang buwan, talagang nagsulputan na sumikat sa Facebook, sumikat sa social media, nagtayo ng mga branches ngayon, ang dami na nagsusulputang kalaban. So, ang differentiation niya, yung sinasabi natin, unique values and value proposition, napakalaga po nun. Pag meron ng unique values and value proposition, yung ano, brand, no? Mhm. Sabi nga natin, signature dish, signature experience, profitable, sustainable business model. But more than that, no, ang sinasabi natin dito, parang Donald, is yung ano, no, may mga maliliit pang detalye, no. Like for example, yung raw materials that you use, is it available, no? Meron bang danger yung commodity, like in our case, chicken wings, no, chicken, poultry, pag-aaralan mong lahat 'yon. Kasi may mga, yan ang mga maaaring mag-disrupt eh, no, sa Tama. business model mo. Kaya when you do a P&L for a brand or a business that you plan to expand, dapat yan, it's beyond just 1 month P&L. No, 1 year P&L, dapat gumagawa ka ng at least five-year P&L para Yes. makita mo bago ka lumagda ng mga kontrata sa lokasyon na papag-aralan mo ng maigi. In 5 years time, ano ba itsura nitong negosyo na to? And even the biggest brands, nagko-commit ng mistake dyan, Brad, yung mga due diligence na sinasabi na biglang nagtatayuan ng flyover, biglang nagkaroon ng disruption dun sa area. So, yun po yung mga paalalang unti-unti kong i-sinishare sa inyo sapagkat it really requires an understanding of your own brand and your business model to answer the question if it is sustainable. So, sa linya ng PNL, anong linya yung in danger of being disrupted? Yung po yung Mhm. mga, baliktarin mo, what will make my business not sustainable? Ano ba yung mga external factors? And then yung mga internal considerations, gaya ng binabanggit namin kanina pa, paulit-ulit, no? Ano ba yung people plan mo for the next 5 years? Meron ka bang pipeline of leaders, 'di ba? Sa brand, no? Ano ba yung brand equity mo ngayon? Nasaan ba yung positioning mo, 'di ba? Will Mhm. that positioning be sustainable? No, kung lalo pag nakikipag-price war ka, yan yung mga unli, 'di ba? So ang hirap i-sustain ng mga unli eh. Kasi it depends on low rent model, low rent, high food cost. Eh, paano pag tumaas yung rent na? Mhm. Di ba? Paano pag tumaas Yeah. na yung labor cost? No? So, isa-isayin mo yung linya ng PNL. And tingnan mo, alin dun sa mga linya ng PNL mula sa revenue, sa food cost, sa labor cost,
restaurant supplies, no, and even utilities, yung magdi-disrupt ng iyong sustainability. Di ba? What do you think, brother? What are your inputs? Ako, yung sustainability, again, I agree with you. No? Again, sasabihin ko sa aming maliit na operations. No? We are a cafe. No? So, ang lagi ko binabantayan dyan is yung movement ng coffee beans. No? Tama. Ano yan, tuwing magbubukas ako ng trends ng industry, talagang filter ko yan. Ano yung ano yung trends ng coffee, no? Magkakaroon ba ng potential na kasama nga dyan, pati climate change eh. Totoo. Magkakaroon ba ng Totoo yun. potential na drought? Magkakaroon ba ng potential na, di ba, yung too much rain or flooding or something, yung importation cost, yung mga levy. So, I think tama, doon ka na pupunta sa punto na kung ano yung main product mo, doon ako nag-agree fully, no? Yung kung ano yung pinaka signature dish mo, doon ka sa nakilala, yun ang kailangan natin protectionan in terms of, well, of course, the supply, no? And of course, next after supply is yung maintaining the quality of that particular item, no? Or yung pinaka main raw material mo. Kasi ang hirap eventually and naranasan natin yan sa dati nating trabaho, beef yung or steak yung main product natin dati, kung natatanda mo, nagkaroon ng problema ng mad cow, no? Parang ang hirap no? Very challenging nalagpasan mo natin, pero again, those are the things na, well, sometimes obviously hindi naman 100% in your control yan pero at least yung awareness and the preparation eventually na Yes. Totoo magkakaroon ka ba yun. ng alternative? Magkakaroon ka ba ng plan B, backup plan in case of, Innovation, again, di ba? something worse happen. Something worse happens dun sa produkto mo. And again, kasama rin dyan yung, again, talking about yung brick and mortar mo, alamin natin, ano ba yung development dun sa area mo? No, nabanggit mo yung mga tulay kanina and flyover and all. And kanina, before tayo mag-start yata ng ating palatuntunan, no? Kinumusta mo ako, ano ba meron? Sabi ko, meron kaming city elections, no? Wollongong Council elections, no? So inaalam ko ngayon kung ano yung plataforma ng mga tumatakbo sa elections na which might affect yung mga small business like us and even yung mga policies about regulations about food, regulations about running yung business, restaurant hours and all kasi dito medyo mabusisi. So again, being aware kung ano yung pwedeng maging potential na sabi mo nga disruption at maging potential na hindi lang disruption kung dadali mo naman sa positivity, sa positive side, ano yung mga potential na maging opportunity mo naman. Na Yes. baka Tama. mamaya yung coffee eventually again going back to my business, magkakaroon ba ng tamang production o overproduction ng coffee or magkakaroon ba magmumura ba yung importation ng coffee, no? So yun naman yung paplanuhin mo ngayon no? In terms of your business plan, in terms of financial plans. Okay, dito yung panahon na ika nga medyo pwede akong mag-introduce na napakaraming varieties ng coffee kasi mura yung coffee, yung mga ganung bagay. So again, I think it will just boil down to being a step ahead or two steps ahead in terms of Yes. yeah, your supply, in terms of yung location mo, in terms of again whatever is happening dun sa within your, let's say, local market or even ika nga kung mas malapad kung mas malaki national issues, no? So again, just be aware of those things. Yun naman ang aking munting payo. O yung kaalaman natin, di ba sabi nga natin, parang Donald, di ba? Information plus experience. Hindi pwedeng standalone yung information lang, numbers lang, or information lang, or research mo lang. You also have to have yung experience. No? Experience comes in form of your own experience, feedback from customers. So, meron ding elemento po, isulat nyo sa notebook nyo itong elemento ng lalim ng kaalaman natin. No? Hindi lang sa external factors, but more importantly, yung kagustuhan ng ating mga customers. What really matters to our customers. No? No, napakalagang ano tayo ron, no? Aware tayo na we always, eto, gawin na natin to, pero sa iba, parang hindi nila nakamulatan yung makikipag-usap talaga sa customer. Right. Kasi may mga changing demographics, psychographics, no? Yung patterns of consumption, no? What people would categorize as simply inflation. I mean, if proactively nagplano ka ng menu innovation ahead of the forecasted, dip in buying power, nakahanda ka kahit ang trend ng buong industriya ay down, ikaw
'di ba? Yung munti mong tindahan at yung tindahan na gusto mong i-expand, no? Na, meron ka sa history books mo na talagang alam ko na hindi na ako masyadong naapektuhan ng external factors dahil mas naging proactive na yung organization ko, 'di ba? Isang Yes. napakagandang ano 'yon, na isang sign na pwede ka na mag-expand pagka meron ka ng kakayahan na maging proactive, Yeah. no, to anticipate, di ba? Yung planning mo, imbis na reactive ka na, mahina benta, gawa nga akong marketing plan. Ang mga ready na mag-expand, yung mas proactive na sila. No? Yes. Quarterly calendar, naging semestral calendar, naging yearly, annual calendar. Yung mga organisasyon na kahit maliit pa lang, bro, naging strategic planning. Mm. No? Meron disiplina na hindi lalagpas ng Nobyembre, basta Oktubre, tapos ko na yung plano ko for the next year. No? Nagbabudget. Mm. No, nagkakaroon ng tinatawag na periodic disciplines. Naku, alam ni Donald to nung magkasama kami, di ba? Yung daily disciplines, weekly disciplines, monthly disciplines, Monthly. quarterly disciplines. No? And once you become more proactive, then you can safely say that it is, you can run a more sustainable business. And hindi natin parating kinakalimutan banggitin, iba po ang leadership sa management. We lead people, we manage resources. So preparedness and proactiveness in both aspects. Well, parang na-touch natin yung number 4 na katanungan natin, how do you know that your business is scalable? And which departments, no, or department or departments should already have a solid foundation aside from leadership? Well, ang mga pillars yan, bro, alam mo na to, di ba? And as I always mention, it doesn't necessarily mean na in-house lahat. You can actually engage third party. Pero ako, as a company president, share ko po from a macro standpoint, kailangan yung pillars ko sa finance, parating nandyan yan eh. Kasi, in fact, yung Monday meeting ko, parating, it's always the first meeting that I always have is a meeting with my finance people, no, finance manager, because kailangan malaman mo muna yung kalagayan ng yung cash position. 'Di ba? Kasi doon magagaling yung decision mo eh, 'di ba? Na ano ba yung laman ng ano? And how did we do in terms of cash flow from last week, 'di ba? Yung weekly cash flow, no, reckoning. Alamin mo kung may pumapasok ba yung inflow and outflow, no? Napakahalaga nun. So finance is one. Of course, obviously yung when you go through the P&L lines, revenue, sinong tutulong sa yung mag-generate ng Mm. revenue na hindi ka ganong na-impact ng external forces, no? And then yung magaling sa food cost. No, food cost is Yeah. about science yan, eh, di ba? Of course, it involves a lot of menu development, R&D work, costing, no? Fundamentals of costing, and more importantly, yung disciplines of execution, brother, di ba? So, kailangan may magaling sa back of the house, no? Magaling sa R&D. And then when Mhm. you talk about labor cost, yung productivity. So, Yeah. papasok yan, bro, yung coaching, development. Kasi hindi lang naman yan recruitment. Recruitment, people development, yung 5 rectangles. Review natin, mga classmates, ha? Recruitment is gate 1. So pag nag-recruit ka ng unacceptable or basic, mahirapan ka na i-convert yun, i-train yun, i-coach yun, i-develop yun to become an excellent employee. So productivity pinag-uusapan, efficiency, effectiveness, not just yung headcount or yung ano no, yung labor cost, no. And then of course yung other stuff below that line is yung controllables. So kailangan mo mag-develop ng management skills, no, aside from leadership ano no competencies. Ayan. May dadagdag ka pa, brother? Wala na, ang dami mo sinabi pero tama lahat eh. Yan ang gusto ko sa iyo. Hindi, talaga sa lahat, again, it's like, sabi mo nga kanina, parang nagluluto ka ng isang putahe, maraming elemento, no? And yeah, it goes down to, yeah, you can be a good leader. I mean, if sabi mo nga, yung leadership mo is top notch, no? Pero, again, there should be may mga departamento kayo, no? May mga departments kang kailangan, may kanya-kanyang, ano yan, may kanya-kanyang resulta kang hinahanap, no? So, para sabi ko nga, again, naka-streamline ka, meron kang, if it's finance, then you focus on, again, the figures and the money and all, Yeah. no? Tapos, kung pupunta ka sa, nabanggit mo yung food cost kanina, siyempre, pupunta ka doon sa Operations, purchasing. Yung purchasing mo, tama ba yung mga R&D. presyuhan, no? Na binibili mo. And again, operations, naayon ba lahat doon sa kung ano yung recipes mo, yung menu mo, no? Yung pricing mo and all, no? So, wala na ako masyado madadagdag doon. Marami ako natutunan sa Well, sinabi mo. you talk about, ang ganda ng word na ginamit mo, no? Yung people, it can be persons or departments. Siguro, marketing, to build sales.
Operations, of course, is the heart and soul of yung restaurant. No? Yan yung mag-execute, no? Yung operators. No? Yan dyan maglalabas yung resulta ng PNL mo. And then you have business development. No, again, Mm. pwede mo i-outsource yan, di ba? But the parameters, next week, guest po natin si Peter Danila, so matuturuan tayo niyan. Yan. And kanina nabanggit ko, finance, operations, marketing, business development. Basically, yun yung mga poste. Kasi yung iba Mm. naman, like for example, designers, project management, pwede mo i-outsource yan. Yeah. Pwede mo i-outsource yan. No? And but overall, isa sa pinaka-overlook, bro, recruitment. Kailangan lahat Recruitment. ng tao sa organisasyon magaling kang mag-recruit. Ako, ang example ko, itong mag-asawa po, si Chef Jenny B at saka si Donald Tenorio. Kaya, hindi na ako nagugulat na yung negosyo nila sustainable kasi they have the fundamentals. No? Sobrang rooted sila ron sa disciplines of R&D, disciplines of costing, no? Kay Chef Jen, no? Yung menu innovation. And si Donald naman, talagang batikan na yan sa operation, sa leadership. So, but again, yung mga ibang skills na hindi nyo expertise, sometimes hindi nyo dapat akuin kasi baka ma-dilute kayo ron sa core nyo, no? Na sa core competency, i-outsource nyo, pwede po yun. Okay. At nandiyan ka Sige, naman para Matisero tulungan. brother, ha? Nandiyan ka naman para tulungan kami, di ba? Yes, of course, of Ay, course. Kung ay. ano yung may tutulong natin. Si Likes Bonifacio nandito rin, bro. Si Roy Pat, si Anna May, si Ronald Claybar, nandito. Si Sharon Cariaga. Ayan, si Oji Liwag, of course, nandito. Ang nagpauso ng hashtag Tuesday Have It. Si Pat Caldwell, good evening to you, sir. Lorna Alpas, yung mga apelidong parang ano talaga, no? Action word eh. Lorna Mm. Alpas sa pelikulang Tumigil Ka, Donald. Ayan. Si Jane Herbon, magandang gabi po. Muntik Si na ako Ruth, sabi. Ruth Pag-Iwayan, na yung si William Azucena. Ayan, si Kevin Soliano, nabanggit natin kanina. Alam mo, si Ian Repani, nandito rin yung anak niya, naglalaro na sa UP, and I'm so happy for you. Si Adonai Audrey Carion, naku, ito magko-consult sa atin, mag-meeting tayo, Don. Agustin, yan, si Adonai Agustin, wala sa Pampanga. Si Ren Kabataan, yan mga pangalan, ano, dito matanda. Ren Kabataan, kamusta na si Ray Magaling at saka si Leo Marahas. Stephanie Slutz, magandang gabi. Si Chef June de Guzman mula sa Malabon. At syempre pang Yan, no? Reyna ng Paranaque po, si Mami Sin Pineda. At ang Reyna ng Balintawak, si Madeline Guardino. Ang dami ng mga Pinabati Ray. ko. Puro Reyna na yung mga nakakausap Oo, mo mga ngayon. Reyna nanonood dito, mabibigat yan. Imperatrice lang dati yan, saka sa gala lang yan. Aha. Si Kevin Dahan, magandang gabi. Natutuwa ko, ang dami rin mga batang negosyante na nanonood bukod sa mga batang mga managers. Ting Valdez, si Al Glory. Eto, kilala mo ito, Vlad. Si Al Glory, Sir Okay. New. Yan ba yung pronunciation? Sir Sir New. New. Sir Yan. New. Oo. French. Si Karen Swiss. Avanzado. Ayan, napakadaming nanonood. Maraming salamat. Si Don Mordy ng BBQ Chicken. One of the Mm. fastest growing restaurant chain in the Philippines. Yan, si Dami BBQ na, no? Chicken. Congratulations, kapitbahay natin yan sa Festival Mall. Si Mm. Joshua Liwanag. Walang kadiliman pag nandyan si Joshua Liwanag. Tinalo Meralco. Okay. Ayan. May liwanag ang buhay. At Okay, sa ating papatay ko po, siyempre yung aking mabuting batiin may mo. bahay. Kasi Chef Jen, gising pa ba si Eliana? Kabe-birthday lang Si yung Eliana, inaanak, no? happy birthday na. Happy birthday, 22, Eliana. 22 na. At Ah, saka, parang ako pala, kailan hindi ko lang. sinabi yung edad. At saka si Inigo na, hindi ko alam kung nagising in the middle of the night dahil maagang nakatulog. Dahil Napagod sa maingay tayong basketball. dalawa. Maingay tayong dalawa. Okay. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood, lahat ng bumati at binati ni Coach Romel. Salamat po sa inyong pagtaguyod. Ayan. At talaga po namang every Tuesday we'll continue to make an effort. No? Last week, napag-usapan lang bro yung nagkwentuhan lang kami ni Chris ng baka itigil na natin tong resto course. Ano lang naman yun, napapag-usapan. Wag. Nagpanik yung karamihan, hindi po natin ititigil. Wag. Napapag-usapan. Yung konteksto bro, minsan napapagod kapag Martes na iisip mo. Mhm. So sabi nila, no, no, no. So ito pong ating Mhm. resto quote for the week. Ay talaga naman pong totoo, papapatotohanan po ng ating kaibigang si Donald Tenorio yan. Opportunities don't happen, you create them. By Yan. Chris Gorser. Si Chris Gorser, ano yan, isa sa mga real estate, legends. Well, kwento Mhm. ko lang bro, pahintulutan mo ako. Ang buhay po ng aking kaibigang si Donald Tenorio at si Chef Jenny B ay patunay po niyan. No, naghahanap po talaga sila ng oportunidad kung saan bansa man nila
nakikitang naroon ng oportunidad, no? Talagang believe ako sa mag-asawang to. Talagang yung suportahan, no, daig pa si, no, talagang ano eh, yung, hindi ko na masabing Martin at Pops kasi naghiwalay na yung bro eh. Pero talagang matatag po sapagkat ano eh, no, aligned values and yung vision po, no? And totoo pong ang buhay Salamat. nila ay hinanap nilang oportunidad, no? You create opportunities, no? You find opportunities. Hindi po mangyayari at lalapag na lamang yan sa iyong kandungan, di ba, Brad? Yan. Po. Mm. Pero Sige nga. next time na natin pag-usapan yung kandungan. Ano po? Yan. 9:31 na po, oras natin. Dito po yung 9:31. 11:31. Parang, Dito po parang ano eh, si Tunying lang, no? Magandang gabi po sa inyo, Katunying. So maraming maraming salamat po sa ating regular co-host, si Mr. Donald Tenorio. Alam niyo po, maggabi na sa kanila, kaya papakawalan na natin. 11:30 na po ng gabi sa Australia. At magandang gabi po sa inyo lahat. God bless us all and let us continue to coach and share. Goodbye po. God Salamat po. bless. Soar high. God bless. Thank Salamat, you. paring Donald. Salamat, Coach Romel.